Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. At dyan po sa inyong lahat, dyan sa AUO, sa ating AUO Bible Study, isang magandang gabi po sa inyo po. At bago pong lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nabigyan ako ng pagkakataon para muli maghayag ng salita ng Panginoon sa inyong harapan po. And to God be the glory. Bago ang lahat po, nais ko pong magpakilala muna. Ako nga po pala sa mga hindi nakakilala, ako nga po pala si Brother Harry. 2008 nung ako po ay dumating po dyan at hindi rin sinayang ng Lord yung pagkakadala po niya sa akin dyan dahil simula nung dumating po ako dyan at naghangad na magpagamit sa Panginoon, nasubukan ko po ang gawain na yan na hanggang ngayong 2014 wherein itong year na ito, last February, nag-celebrate kayo, nag-celebrate part kami doon dahil dyan nga kami nanggaling, which is 8 years na po ang katagumpayan na ginagawa ng Lord na sa gawain ng Panginoon po dyan sa ating AUO Bible Study. And tunay nga napakabuti ng Diyos dahil sa bawat taon may mga itinatalagang chairman ng Diyos. And congratulations and to God be the glory dahil ngayon bilang kapalit ni Kuya Josh na ngayon nasa Pilipinas ay itinalaga ng Lord at inon ng Lord ang opportunity na pagkakatawag ng Diyos kay Brother Ralph bilang chairman. Congratulations kapatid, tunay nga na nakikita ng Lord ang puso mo at hangad mo na pahalagahan ng gawain ng Lord dyan sa AUO Bible Study. And of course, congratulations din sa lahat ng Batch 8. Yan yung mga recently graduates ng ating DexPro exclusive program, ng Discipleship exclusive program ng Batch 8. So to God be the glory sa buhay nyo, mga kapatid. Hindi naman ito nasusukat kung ilan kayo o anong mandami ninyo. Ang malaga, nagpapagamit kayo sa Panginoon. So, nagpapasalamat sa Panginoon. I believe, mula batch 1 hanggang batch 8, nandyan kayo. I believe, may nababalitaan man ako na yung iba ay nawala na or hindi natin alam kung anong mga rason. Pero, ang mahalaga is ikaw, bilang ikaw na tinawag ng Lord, nakakilala sa Kanya, nag-aral ng salita niya at yun nagpapagamit na at binago ng Diyos. Nawa, hangad ko po bilang kapatid niyo sa Panginoon at nananggaling dyan, magpatuloy po tayo katulad po ng aking mga kapatid na narito ngayon sa basang ito. Nakikita ko po kung gaano po sila nagkukumit, nagpapahalaga. Ang thinking lang ng iba, magpayaman sa bansang ito. Hindi. Nagpapayaman din kami sa paglilingkod sa Panginoon at binibigyan kami ng pagkakataon ng Diyos para maglingkod para sa Kanya sa kabila ng mga pagpapalang aming pong naranasan po dito. And ngayong oras na ito po, ay bago po tayo magsimula. And of course, bago malimutan sa lahat ng mga bumalik, especially kay Ate Nen, salamat sa Panginoon dahil ito yung perfect time uli na ibinigay ng Lord sa iyo at nakita ko po sa iyo, sa iyong buhay na talagang nais mo magpagamit sa mga binalik ng Lord dyan at ibabalik pa. I believe kayo talaga ay mga chosen people of God. Umuwi mo kayo sa Pilipinas, ano man yung mga pagdaraanan, yung mga tagal ng panahon, iba sa inyo, ilang buwan, bago muli nakabalik. Pero talaga in God's perfect timing, ibinalik kayo ng Lord for a certain purpose para mapagpatuloy ang paglilingkod niyo sa Panginoon. So, salamat sa Panginoon. Tayo na po ay magpatuloy at nais ko muna po simulan ang ating pong pag-aaralan ngayong gabing ito sa simpleng panalangin. Tayong lahat po ay yumuko at pumikit. Tayong manalangin. Aming Diyos sa dakila at makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sapagkat binigyan mo kami, O God, ng pagkakataon muli na makapakinig ng iyong mga salita. Personally, O God, nagpapasalamat po ako. Even ito po ay recorded na lamang, Panginoon, O God. But I believe, O God, still, O God, your Spirit, O God, mula sa iyong message o sa mensahe na maiayag ngayon ay tunay ng O Diyos na papanahon sa bawat isa. Lord, salamat sa binigay mong opportunity sa akin ng privilege, O God, to share your word sa pamamagitan ng technology na ito, O God. Maraming salamat po. And Lord, sa oras na ito, gabayan mo po kami, O God, ng banal na presensya, ng banal na Espiritu mo, Panginoon. Lord, open our hearts, O God, our spiritual understanding, O God, and reveal your message and we believe, O God, sa puso ng bawat isa na makikinig ngayon ay tayong tanggapin ang iyong mga salita, ang revelasyon mo, Panginoon, O God, Lord. I pray, O God, from your words, O God, magsalita ka sa aming kalagitnaan. May your words, O God,
speak, O God, revival unto us, breakthrough, O Lord, blessing, O God, especially great reminders, rebuke, O God, sa aming mga buhay. Lord, ano man itong kaparaanan mo, tunay nga, Panginoon, kami man na itama ng iyong mga salita, ito po ay nangangahulugan lamang na kami po ay mahal mo at kami ay mahalaga sa iyo. Maraming salamat po, and I declare victory sa iyong mga salita. May your name be glorified, be exalted in our midst. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, sige po, magpatuloy na po tayo sa ating pag-aaralan. Ngayon ang team po, as I texted Brother Jervin and he was informed, Brother Rob, your chairman, ngayon na kung pwede sana itong team na ito. And to God be the glory dahil I believe ito naman ay isa sa mga ini-impress ng Lord po sa atin, napapanahon po sa atin. Value what God's value. So yan po ang team nyo for this month of July, na kung saan, ako po iba yung binigay kong verse sa Jonah, pero ang binigay ng inyong chairman po as God impressed to him is Joshua 22 verse 5. Basahin po natin, kung may mga Bible po kayo. So, sabi po dito, but be very careful to keep the commandment and the law that Moses, the servant of the Lord, gave you, to love your God, to walk in obedience to Him, to keep His commands, to hold fast to Him, and to serve Him with all your heart and with all your soul. So, napakaganda po ng verse na ito. Actually, nung hindi ko pa nakikita yung verse na ito, tunay nga ang lakas ng impact ito, ang lakas ng impression ng Lord po. At isa lang po ang nireveal ng Lord mula sa mensaheng ito. At sa mga susunod na mga pag-aaral nyo sa inyong Bible study, sa ating Bible study dyan sa LUO, I believe marami pang i-reveal ng Lord. Ano ba ang bagay na pinahalaga ng Diyos na dapat po nating pahalagan? At sa pagpapasimula, ito po bilang maghayag ng salita ng Panginoon sa inyo, una na po sa aking in-impress ng Lord, ang mensahe niya, ang revelation niya, na sobrang umiyak talaga ako at sobrang na-wake up call ako sa aking sa pangungusap ng Lord through Holy Spirit, na kung saan mamaya i-reveal po ng Lord po sa atin. So, but before anything else, let us define the word value. Sa dictionary, tinignan ko po ito, ang ibig sabihin po nito, it is the desirability of a thing. It is worth, importance, or it is a precise meaning or significance. Di ba pag sinabi natin value, halimbawa sa isang bagay, di ba, nakatanggap po ba kayo ng isang bagay na talagang meron siyang o kinonsider natin na may sentimental value? When we say sentimental value, na kung saan ito'y galing sa iba na minsan pag meron tayo na gusto, gusto ko yan. Di ba? Yung tipong gano'n na sabi mo, ay hindi pwede, binigay sa akin ni crush, ay binigay sa akin to ng aking close friend, ay binigay sa akin ni nanay ito, binigay ng tatay ko ito, binigay ito ng ninuno-ninuong pa, na hanggang ngayon nasa akin, which is mahalaga sa akin, may sentimental value. Something like that, na mga bagay na pinangahawakan mo, na kung saan sobrang mahalaga sa iyo. Pag sinabi natin mahalaga, may kasunod itong pagmamahal. Amen? So, pag may mga bagay o may sentimental value isang bagay, ito'y pahalagaan mo, ikikip mo ito, hindi pwedeng mawala sa ito, hindi pwedeng arborin ng iba, hindi pwedeng ito kunin ng iba o hingin ng iba mula sa iyo dahil nga napakahalaga sa iyo nito. Amen? Halimbawa naman sa tao, di ba? Pagka meron ka talagang close friend or meron kang boyfriend or girlfriend, kinoconsider mong mahalaga sila sa iyo. At kapag mahalaga sila sa iyo, meron kang mga bagay na ginagawa para sa kanya. Amen? Either gumagawa ka ng mga special moment o nagpiprepare ka ng mga bagay na makapagpapasaya sa kanya or sa maikling paliwanag is kapag mahal mo o mahalaga sa isang tao, may ginagawa ka para sa kanya. Para lamang malaman niya na mahalaga siya sa iyo. Amen? Ngayong oras na ito po ay tukuyin naman po natin value what God's value. It is a command ng Lord na kung saan ano ba yung nais ng Diyos na pahalagaan po natin na pinapahalagaan niya po mula sa atin. At ngayon marireveal ng Lord ang isang ini-impress lamang po na salita na kung saan ang dapat po natin i-value, na kung saan binavalue ng Lord mula nang tayo po ay isinilang, nasa sinapupunan o kinoconceive pa lang tayo sa mind ng Diyos na yung plano ng Lord na isilang tayo, doon pa lamang po sa isipan ng Lord, doon pa lang pinapakita ng Diyos na napakahalaga po natin. At sa ating pong panonoorin ngayong oras na ito, na may pinamagatang Father's Love Letter, some of you napanood na itong Father's Love Letter na ito, na napakaganda, dito nyo makikita at pakinggan nyo mabuti mula sa salita ng Diyos, sa pangusap niya, it was written from the very heart of God,
Mula sa mga salita niya, nire-reveal niya kung gaano kakahalaga sa harapan ng Diyos. Sa mga oras na ito, kapatid ko, may mga first-timer, please watch this at namnamin ninyo ang love letter ng Diyos sa atin na kung saan ipinapakita muna ng Lord. Let us realize first kung ano ang value natin sa harapan ng Diyos. Please watch this. The words you are about to experience are true. They will change your life if you let them. For they come from the very heart of God. He loves you, and He is the Father you have been looking for all your life. This is His love letter to you. My child, you may not know me, but I know everything about you. I know when you sit down and when you rise up. I am familiar with all your ways. Even the very hairs on your head are numbered, for you were made in my image. In me you live and move and have your being. For you are my offspring. I knew you even before you were conceived. I chose you when I planned creation. You were not a mistake, for all your days are written in my book. I determined the exact time of your birth and where you would live. You are fearfully and wonderfully made. I knit you together in your mother's womb and brought you forth on the day you were born. I have been misrepresented by those who don't know me. I am not distant and angry, but am the complete expression of love. And it is my desire to lavish my love on you, simply because you are my child and I am your father. I offer you more than your earthly father ever could, for I am the perfect Father. Every good gift that you receive comes from my hand, for I am your provider and I meet all your needs. My plan for your future has always been filled with hope, because I love you with an everlasting love. My thoughts toward you are countless as the sand on the seashore, and I rejoice over you with singing. I will never stop doing good to you, for you are my treasured possession. I desire to establish you with all my heart and all my soul, and I want to show you great and marvelous things. If you seek me with all your heart, you will find me. Delight in me, and I will give you the desires of your heart. For it is I who gave you those desires. I am able to do more for you than you could possibly imagine. For I am your greatest encourager. I am also the Father who comforts you in all your troubles. When you are brokenhearted, I am close to you. As a shepherd carries a lamb, I have carried you close to my heart. One day, I will wipe away every tear from your eyes, and I'll take away all the pain you have suffered on this earth. I am your Father, and I love you even as I love my Son Jesus. For in Jesus my love for you is revealed. He is the exact representation of my being. He came to demonstrate that I am for you, not against you, and to tell you that I am not counting your sins. Jesus died so that you and I could be reconciled. His death was the ultimate expression of my love for you.
I gave up everything I loved that I might gain your love. If you receive the gift of my Son Jesus, you receive me. And nothing will ever separate you from my love again. Come home and I'll throw the biggest party heaven has ever seen. I have always been Father, and will always be Father. My question is, will you be my child? I am waiting for you. Love, your dad, Almighty God. Amen. So, kung napanood nyo po yung Father's Love Letter na ito, naintindihan nyo po, pinakinggan nyo maybe some of you naiyak, na-remind, kung gaano tayo kaalaga sa Lord. Ako din po na-remind. Sobrang naiyak din po ako nung akin pong tinitignan yung mga bawat verses, it refers to you, kung gaano po tayo kaalaga sa Diyos. Maaring ikaw ay first timer ngayon, nalaman mo ngayon na napakalaga mo sa Lord. Sa dulo nito, bilang first timer, or sa mga tumanggap na sa Panginoon, ito yung nagpapaalala po sa atin. May tanong po sa John chapter 1, verse 12 to 13. Actually, inanalaman po ito. Ang tanong sa dulo ng video na napanood po ninyo is, will you be my child? And dun po sa Luke chapter 15, 11:32, sa last po, na inano po sa video na iyon, di ba, which is ang sabi doon, I am waiting for you. So meaning to say, hindi ka pa man ngayon nakakilala sa Panginoon, or nakukonsive ka pa lang sa mind ng Lord, nasa sinapupunan ka na ng iyong ina, di ba, sa dinami-dami ng sperm cell na kung nag-uunahan to meet the egg cell para mabuo ka, ikaw yun ang pinagtagumpay ng Lord dahil mahalaga ka sa Kanya. Kasi isa lang ang pwedeng pumasok doon to meet the egg cell para mabuo yung ikaw. Ikaw na yung pinalan ng Lord na hindi ka pa man dito sinisilang, hindi pa man tayo sinisilang, pinapakita ng Lord kung gaano po tayo kalagay sa Kanya. Kaya, nais ng Lord sa oras na ito na lalo mong maranasan yung halaga mo sa Kanya. Amen? So, bilang first timer o sa mga pinanghinaan na o sa mga na-discourage o sa mga naglalaylo o sa mga nanlalamig, hindi naman po yan nawawala sa atin bilang isang Kristiyano. Amen? Pero ang nais ng Lord na i-value natin, na binavalue niya, isa lamang po. Mamaya po. So, dyan din po sa video na iyan, na kung saan nakikita po natin yung pinaka-extent, yung ultimate value natin sa Lord, na sinabi po dito, di ba, napanood nyo, nabasa nyo po dyan, o narinig nyo, that Jesus died so that you and I could be reconciled. See, napakahalaga po natin sa Panginoon. Na ang anak niya, pinalano niya na ang Diyos, nagkatawang lupa, pumunta dito po sa mundo sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus, that He was died so that you and between you at ako, between the Lord, sa atin ng ating Panginoon, ay ma-reconcile po tayo. Ano po ba yung nasira nating relasyon sa Panginoon? Diba dahil sa kasalanan po, tayo po'y nahiwalay sa Lord. Romans 3:23, nahiwalay po tayo sa Diyos dahil sa kasalanan. Pero dahil na mahalaga po tayo sa Panginoon, God made a way through our Lord Jesus Christ. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus Christ. Amen? So He was died on the cross for you and for me, para lamang po tayo ma-reconcile, para lamang tayo muling magkaroon ng maayos na relasyon sa ating Panginoon. And sabi po sa 1 John 4 verse 10, His death was the ultimate expression of my love for you. Yun sinabi ng Lord. Diretso ang sinabi niya, yung kamatayan ni Kristo, kamatayan ng Panginoon Hesus, yun po ang ultimate expression ng pag-ibig ng Diyos sa atin. See, sa ganung kaparaan ang pahinayag ng Lord, yung pagmamahal niya sa atin, sa pamagitan ng pagkamatay ng ating Panginoon Hesus. And sabi din po sa Romans 8:31-32, di ba sinabi doon sa video, I gave up everything I love that I might gain your love. See, parang mahal ko itong anak kong ito eh. Sinabi ng Diyos, mahal ko itong anak kong ito, ang Panginoon Hesus. Pero ibinigay niya
Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Mga kapatid, nakita po natin, ngayon na-realize mo kung gaano tayo kahalaga sa harapan ng Diyos. So, ito lamang po, introduction lamang po at nais ipakita ng Lord kung gaano po tayo kahalaga sa Kanya. At simula nung ikaw'y tumanggap sa Panginoon, o ngayon pa lang ay tatanggap, kasi itong binabali ng Lord na ito, yung sinasabi ko po sa inyo, isang lamang po. And I will reveal it to you. Alam niyo po, that the thing that we must value, which is binabali ng Lord, yung relationship natin sa Kanya. The word relationship. Ngayon, tatanungin po tayo ng Diyos sa mga oras na ito. Kamusta po ang relasyon po natin sa ating Panginoon? Ang Panginoon, ang relasyon niya sa atin, hindi nagbago. Amen. Simula nung tayo po'y kinukonsig pa lamang, isinilang, nagkasala, ibinigay na kanyang bugtong na anak, hanggang ngayon, we are living by the grace of God. Tinutupad niya yung kanyang mga pangako sa atin, nararanasan natin yung mga answered prayers, ang pag-iingat niya sa bawat araw, malakas tayo, may mga pagpapala tayo, lahat yan ay ibinibigay ng Lord dahil nais ng Diyos ipakita sa atin kung gaano po tayo kahalaga sa Kanya. Ngayon, sa Kanya naman po, dito rin po ako nagkaroon ng wake-up call na kung saan alam ng mga kapatid ko dyan kung gaano po ako kaalab sa Panginoon. Pero dahil sa sitwasyon ko rin dito, dahil sa trabaho, sobrang limit. Pero praise God kasi talagang nandoon yung eager namin sa pare-pareho na talagang maglingkod sa Panginoon. That's why in-honor ng Lord ang aming desire dahil nais din po namin pahalagahan yung relasyon namin sa Kanya. Yun po, kung may mga bagay man mawawala sa iyo, yung mga sentimental, yung mga bagay na pinahalagahan mo, yung mga taong pinapahalagahan mo, mawala man yan, huwag lang mawala yung halaga ng relasyon mo sa Diyos. Dahil kailanman ang relasyon ng Diyos sa atin hindi nawala. Amen? Katulad na lamang ng prodigal son, yung story na iyon, still kahit na po lumayo yung anak niya, still napakahalaga po bilang ama, napakalaga po yung kanyang anak, yung pagbabalik ng kanyang anak. Nakita po natin kung gaano po nag-rejoice yung ama muling pagbabalik ng kanyang anak. I believe, ikaw ngayon, kung meron kang pinagdaraanan, nadapa ka man, o meron kang ginagawa, nag-aantay ang Panginoon. Huwag lamang po natin patigasin ang puso po natin na muling bumalik sa Panginoon. Dahil ang lahat ng bagay na ginagawa po natin, either may blessing or may consequences po yan. Pero still, kung pinapalo tayo ng Panginoon dahil mahal niya tayo. Kung may nararanasan po tayong mga pagsubok, para lamang po tayo patatagin, kaparaanan ng Lord yun. Para maipakita niya kung gaano po tayo kahalaga sa Kanya. Ngayong oras na ito po, na-realize po natin kung gaano po tayo kahalaga sa ating Diyos. Ngayon naman, paano naman po natin? Value what God's value. Yung relationship. Ito ang God, ito tayo, yung nasa gitna na magkoconnect sa Kanya, yung relationship. Ito yung pinapahalaga ng Lord sa atin. Na kung saan makikita niyo po sa Joshua na ating verse, ang sabi po doon na ito ay binigay muna kay Moses at si Moses nga po hindi nga po nakarating sa pinangako pong promised land ng Diyos, which is naipasa naman po ito kay Joshua. Kung babasahin niyo po yung Book of Joshua mula sa chapter 1, di ba mababasa po natin sa chapter 1 verse 8, sabi po doon, huwag mong kaliligtaan basahin ang aklat na iyon, dilidiliin mo iyon araw-gabi upang matupad mo ang lahat na nasusulat doon. Sa gayon, ginhawa ka at magtatagumpay. So, meron pong binigay na kautusan ng Lord kay Moses na ibinigay naman po ni Moses kay Joshua. At kung babasahin niyo po ito mula dito sa ating team verse, sa inyong team na Value what God's Value, in Joshua 22 verse 5, noong time na yon, nakamit po nila yung promised land. Na some of the Israelites hindi na kamtan yung promised land, pero meron po na nag-keep ng command o ng law ng Lord na kung saan ito po yung mga nagtamasa ng pagpapala ng Diyos. So, ito po yun. Ito po yung mga bagay na nais ng Lord na pahalagahan po natin. Na kung saan ito po yung magpapatibay o magsisecure ng relationship po natin para sa Kanya. Na kung saan, ito po nga yung sinabi po ni Joshua, kung babasahin niyo po sa Tagalog po, ang sabi po dito po, sabi po sa verse 2, sabi po niya po sa ating pong Joshua 22, sinabi niya, tinupad ninyo ang lahat ng tagubilin sa inyo ni Moses at sinunod ninyo ang bawat utos ko. Hanggang sa panahong ito, hindi ninyo pinabayaan ang mga kapwa niyo Israelita.
Tinupad din niyo mabuti ang lahat na pinag-utos ni Yahweh na inyong Diyos. At ngayon, nakamta ng inyong mga kapatid ang kapayapang ipinangako ni Yahweh. See, mula sa chapter 1, ang reminder ng Lord sa kanya, alalahanin mo ang aking mga tagubilin, day and night, lahat nawa masunod mo, magpakatatag ka at magtatagumpay ka. So, dito, mula sa kanilang paglalakbay, papunta sa Promised Land, napabagsak nila ang Jericho City, dumaan sila sa Ilog Jordan, kung saan sila, anong pang kanilang mga naranasan, nabit po nila yung relationship nila, ito po yung mga bagay na consider ng Diyos na dapat pahalagahan po natin, pinalagaan ni Joshua, at nakamtan po nila ang katagumpayan po. At niremind uli ni Joshua ito, dahil hindi po meron na tayong mga pagpapala, okay na yun. Hindi po, hanggat nabubuhay tayo, di ba, kinakailangan, nananatili po yung relationship po natin na sobrang dapat mahalaga po, yung relationship natin between the Lord. Amen. So that's why ito po ang niremind ng Lord po ni Joshua sa kanyang pong mga kapwa Israelita. Ang sabi po doon, at ngayon nakamtan na inyong mga kapatid ang kapayang pinangako ni Yahweh, kaya bumalik na kayo sa inyong mga tahanan sa kabila ng Jordan sa lupaing ibinigay sa inyo ni Moises. Huwag lamang ninyo kalilimutan sundin ang mga tagubilin at kautusang ibinigay sa inyo. So ito na nga po yung verse na iyon. Ibigin ninyo si Yahweh na inyong Diyos, sundin ninyo ang kanyang kalooban at tuparin ang kanyang mga utos, maging tapat kayo sa kanya at paglingkuran ninyo siya ng buong puso't kaluluwa. So, nakakatuwa ho na isa lamang po ang nais na nililibing ng Lord. Alam niyo po ba, itong verse na ito po, isa lang po ang nag-remind po sa akin na kanta. Hindi ko alam kung anong batch po ng Dex Pro yung kumanta ng Heart of a Servant. Na kung saan, habang pinakikinggan ko po ito, talagang umiyak po ako sa Panginoon dahil na-check po ako. Na-check ako. Para akong kinamusta ng Lord. Kasi wala naman po hindi natin pwedeng sabihin sa Diyos, Lord, nagbago ka. Kung may magbabago man, tayo po yun. Amen? Kung may magbabago, ikaw yun. Maaaring may dumating na espesyal na tao sa buhay natin, kung saan nakalimutan natin ng Lord. Para bang na isang tabi natin ng Diyos. Dumating yung mga pagpapala sa buhay natin, na ito na yung pinapahalaga natin. Isa lang puso natin. Amen? Alalahanin mo yung unang araw mo o yung day na talagang sobrang in love ka sa Panginoon. Talagang from time to time, napapasa ka ng Bible, nananalaan ka, napupuri ka sa Kanya. Ako, na-check din po ako. Tinitingnan ko, kahit na matagal po ako Krisyano, na-check din po ako. Na kinamusta ko ng Lord yung relasyon ko sa Kanya. At nasabi kong ako yung nagbago. Dahil maraming mga na-replace sa puso ko. Pero salamat sa Panginoon dahil nandiyan pa rin siya tapat, na nagsasabing anak kita, nagsasabing mahal kita, na nagsasabing mahalaga ka sa akin. Ngayon, itong kantang itong Heart of a Servant, kung ito po nireview ng Lord sa Joshua 22 verse 5, ito po yung mga bagay na binavalue ng Lord na dapat po natin i-value. And in response to that, kung kakantahin mo yung Heart of a Servant, magka-connect po siya. Sa verse na ito, binanggit po dito, ano po ba yung mga bagay na dapat po natin i-value na binavalue po ng Lord. Yun nga po, isa lamang po yung relasyon. At paano po natin mapapahalagan itong relasyon na ito? Ito po yun. Sa pamagitan po, number 1 is to love the Lord your God. Ito yung dapat gawin po natin para po mapahalagan po natin yung relasyon po natin sa Panginoon. This is the first thing na binabahal ng Diyos sa atin. Yung relasyon niya sa atin. Na dapat i-value din po natin yung relasyon natin sa Kanya. Sabi ng Lord po, love your God. Amen? Tapos sa kanta ng Heart of a Servant, di ba? Sabi doon, ayoko na pong kantahin kasi hindi na magandang boses ko. Sabi doon, my Jesus, my Lord, you're the love of my life. Ito ba, pag kinanta mo, nasasabi mo sa Panginoon, my Jesus, my Lord, you're the love of my life. Pero alam mo sa sarili mo, alam ko sa sarili ko, na meron na pong nauna. Meron na pong ngayon na nananaig na maaaring bagay. Ito, maaaring tao. Ito, maaaring ito'y pangarap mo. Maaaring mga bagay na ngayon pinapahalagan mo na nakakalimutan natin ang Panginoon. Yung relasyon natin. Sabi doon, my Jesus, my Lord, you're the love of my life. Diba? Compare po natin kung gaano po tayo ka-in love before sa ngayon. At masasabi natin, nagbago po tayo.
Pero ang nais ng Lord, muli niremind po tayo, sabi niya, na sinabi ni Joshua sa mga Israelita, ngayon nakamtan niyo yung mga pagpapala, kami din dito sa Canada nakakamtan namin pagpapala. Pero sabi ng Lord, love your God. Ngayon, kung nais natin pahalagahan yung relationship na iyon, sabihin natin muli sa Panginoon, my Jesus, my Lord, you're the love of my life. Amen. Check po natin, baka po meron na po tayo, hindi na si Jesus ang love of my life natin. Baka aring girlfriend natin, o yung boyfriend natin, o yung close friend natin, mas na ibibigay at ibubus natin yung attention natin, oras natin, panahon natin sa kanila. Kasi pag nagbibigay ka ng oras, panahon, mahalaga po ang oras, panahon na ibigay sa isang tao dahil mahalaga siya. Nawa, may oras tayo at panahon. At hindi lang po nawa, gawin po natin. Dahil sobrang nakita po natin mula sa video kung gaano kahalaga. Nawa, pahalagaan po natin yung relasyon na binubuo at pinahalagaan ng Diyos. Hindi lang ang Lord na nagpapahalaga. Tayo dapat din po magpahalaga po. Amen? Nawa muli natin masambit, Lord, my Jesus, my Lord, you're the love of my life. Amen? So number 2 po, to walk in obedience. To maintain our relationship with the Lord, ito po yung isang bagay na magpapanatili po ng relasyon natin sa Lord. Pahalagaan po natin ito, to walk in obedience. Sa kanta pong Heart of a Servant, sabi doon, wherever you go, wanna be by your side. So, parang, kumaga sa, may kasintahan ka nga, gusto mo lahat kayo magkasama sa lahat ng mga pinopost nyo sa FB, na bawat di ba, may mga moments kayo magkasama. Hindi pong ganon. Tayo po ba, na-check po ba natin yung heart na we still obeying the Lord? Or meron na po tayong mga sinusunod? Maaring sarili natin, maaring yung dikta ng mga tao sa paligid natin, maaring yung mga bagay na kumokontrol sa atin, na kung saan nawawala po tayo sa pagsunod natin sa Panginoon. Mga kapatid ko, ito po ang nais ng Lord sa atin, to walk in obedience. Na tayo nakakilala sa Panginoon ng nais ng Diyos, tayo po ay patuloy na lumakad na may pusong pagsunod sa Kanya. Nawa, sabi ng Lord po dito sa verse na ito, as we sing yung lyrics ng Heart of a Servant, wherever you go, I wanna be by your side. Nawa, marimay po tayo sa bagay na ito. At yung pangatlo po na binanggit po dito, to keep His commands. To keep His commands. So pag sinabi natin to keep His commands, yung mga salita lamang ng Diyos, ang pakinggan natin, susundin natin. Amen? That's why sa kanta ng Heart of a Servant, ang sabi doon, no longer I, but Christ living in me. Na kung saan, hindi na yung will mo ang nasusunod, kundi yung mga salita ng Lord, kung ano sinabi ng Diyos. Pagmahal mo ang Diyos, pagka pinapalagan po natin ang relasyon natin sa Kanya, sinusunod natin ang mga salita niya. Amen? Kumbaga, kunyari kung ikaw galing ka sa pamilya na talagang well-disciplined, na talagang, pangiyayaya ka ng bata ka, na gumala, sabi mo, hindi pwede kasi may curfew kami, ayokong i-break yung rule ng magulang ko. Ganun mo sila pinahalagahan, kaya sinusunod mo ang kanilang mga utos. Ganun din nawa tayo sa Panginoon. Ilang taon na po tayo nag-aaral sa ng Panginoon, 8 years na po, na nagraran po ang gawain na yan ng Lord, na itinanim ng Lord. Yan pong gawain ng A-Bible Study, na iyan ay itinanim mula sa puso ng Diyos, hindi po iyan itinanim ng tao, hindi lang po iyan organisasyon ng tao, kundi iyan itinanim ng Diyos. Dahil simula noong 2006 hanggang ngayon, umalis man yung mga dating chairman, may itinatalaga ang Lord. Ganyan niya po pinahalagahan ang Bible study niya. At ganyan niya po pinadadala ng Lord. Kahit si Atines, dinala niya muli si Jonah from impossible to possible, na ano man yung mga diktig ng tao, yung mga sinisig ng tao sa paligid diyan. Dahil pinahalagaan ng Lord yung gawain na yan, ibinalik ng Lord yung mga taong dapat niyang ibalik. Dahil alam niya na itong mga taong ito, sila Peter, sila Gina, at sino pa man, yung may mga babalik, o yung mga nais bumalik dyan, I believe ang kaparaanan ng Lord ay kaparaanan niya para lang po manatili yung kahalagahan ng gawain na yan. At nawa bilang ikaw na naglilingkod, huwag mong paglaruan ang gawain na yan. Maglingkod ka bilang pagpapahalaga mo, bilang pagpapahalaga ng Diyos sa gawain na yan, bilang pagpapahalaga mo rin sa gawain na yan dahil mahal mo at mahalaga
ang Panginoon sa iyo. Kaya pinapahalagaan mo yan. With all the sacrifices, napupuyat ka man, pinagtatawanan ka man sa paligid mo, huwag mong pansinin yun. Napapersecute ka ngayon dahil lumapit ka na sa Panginoon. Huwag mong pansinin yun dahil alam mo na ngayon kung sino ang pinapahalagan mo at sino sinusunod mo, ang Diyos. Dahil ayaw mo mawala ang relasyon mo sa Kanya. So number 4 po, to hold fast to Him. Nung sinerch ko po yung hold fast, it is something to cling, na mag-stick ka, o dito sa Tagalog po, ng salita, is magtapat. Sa awitin po natin sa Art of a Servant, sabi doon, my eyes set on you. Diba? Kung tapat ka sa Panginoon, diba? So nais ang Lord, pahalagahan natin yung relasyon natin sa Kanya sa pamagitan ng pagiging o to hold fast to Him. Or our eyes set on Him. Amen? So, meron ka man nagustuhan, pero si Lord pa rin, nagtatapat ka pa rin sa Panginoon. Iba man ngayon, yung napuntahan mo, katulad po namin, napuntahan namin, pero si Lord pa rin ang nasa isipan po namin. Nasa mata po namin, si Lord pa rin. Nasa puso namin sa bawat araw, si Lord pa rin. Amen? So, nais ng Lord po na gawin po natin mga bagay na iyon. To hold fast to Him, sa kantang Heart of a Servant, my eyes set on you. We need to remain faithful because the Lord is so faithful unto us. And the last one is serve Him with all your heart and with all your soul. Di ba? Sabi po dun sa kanta, serving you for all. Ayoko nang kakantahin eh. So sabi, serving you for all eternity. Pag sinabi natin eternity, ano man ang mangyari, may karoon ka man ng ups and downs moments mo, may mga problema ka sa pamilya mo, pero simula nung ikaw ay tinawag ng Diyos diyan sa Bible study para maglingkod dahil niya pinahalagaan ng Diyos ang gawain niya at hindi siya nagkamali sa pagkakatawag niya sa iyo. Ano man ang lalamig ka ngayon, nadapa ka man, na-discouraged, nawa ang reminder po sa atin ng Panginoon that we serve Him for all eternity. Na kung saan umalis ka man sa bansang yan, daling ka man dito, sino pong nais makapunta po dito, taas ang kamay, nakita ka ng Lord sa desire mo, hindi papapayaman kundi maglingkod sa Panginoon. In Jesus' name, makapunta ka dito, makasama po din namin kayo para po maglingkod sa Panginoon. So kami po, napakahirap man ang mga schedule po namin, still our hearts is longing to serve the Lord. Amen? So nandyan na po sa Taiwan, sa dormitory, sa loob na iyan, lahat ng pagkakataon para maglingkod. Training background nyo lamang po iyan. Iyan po ay ginagamit lamang po para i-train, equip kayo. Para pag dinala kayo sa amang bansa, dito man o saan pa man, still that you will tell to God, I will serve you for all eternity. Nawa mga kapatid, itong 5 ito, love your God, to walk in obedience, to keep His commands, to hold fast to Him, serve Him with all your heart and with all your soul. Reminder ng Lord para po manatili yung binavalue niya, yung relationship niya yun. Na kung saan, kung nais mo ngayon na sabihin sa Panginoon, Lord, I will value your relationship with me and my relationship with you. Awitin mo yun, yung my Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, I want to be by your side. No longer I, but you are living in me. My eyes set on you, serving you for all eternity. Mga kapatid, sabi nga po sa inyo, isa lang po ang ini-impress ng Lord. Pinarealize po through yung sa napanood ninyo kung gaano po tayo kamahal ng Lord, gaano po tayo kavalue sa Kanya. Still, ngayon, in return naman po, as reminder ng Lord kay Joshua, ni-remind ni Joshua sa mga tauhan niya na kamtan na magpapapala. Kung ngayon nagtatagumpay ka, nini-remind tayo ng Lord na palagan po natin. Kasi yung lahat ng mga nasa paligid natin blessing, yung mga blessing, bonus na lang lamang ng Lord yan. Pero yung relasyon, yan nawa ang hindi mawawala sa ating Panginoon. Amen. Magkaiwalay man tayo, maraming mga bagay na nagpapasaya sa atin. Pero kung nananatili yung relasyon na pinahalagan mo sa Panginoon, ito ang magbibigay sa iyo ng kapatagumpayan. Ito ang magbibigay sa iyo ng mabuting buhay. Ito ang magbibigay sa iyo ng prosperity. Yung relasyon natin sa Panginoon. Amen. Satisfaction, contentment, joy, lahat-lahat. Kung ano unang nananaig po sa puso natin, yung relasyon natin sa Panginoon. So, sa oras na ito, mga kapatid, as I ended, muli, tinatanong tayo ng Panginoon, Anak, gaano na ba ako kalaga sa iyo? Or maaaring tinatanong tayo ng Lord ngayon, Anak, mahalaga pa ba ako sa iyo?
Alam po ng Lord po yun. Kung ano na po ang kalagayan o pagpapalagan po natin sa relasyon na meron po tayo sa Kanya. As my conclusion, as we value what God's value, yung relationship, His concern yung relationship niya sa atin, becomes our concern. Kung binavalue natin yung relationship na, which is binavalue ng Lord, ito yung magiging concern. At kung concern natin ito, as concern din ng Lord, ito yung gagawin po natin. We love our God, we walk in obedience, we keep His commands, we hold fast to Him, and we serve Him with all our hearts and with all our soul. Mga kapatid, sa oras na ito, nawa tayo ay nagising. As a challenge ko po sa inyo po, ito po, pakinggan niyo po. At habang pinakikinggan niyo po ito po yung napakalaking challenge, napakalaking wake-up call po sa atin. Na tumutukoy po sa ating relasyon sa Panginoon. Sa Revelation chapter 2 or Pahayag chapter 2, sabi po dito sa verse 2, nalalaman ko ang mga ginawa mo. Ito po yung pinapahayag sa atin ng Panginoon. Ang iyong mga pagpapagal at pagtitiyaga. Alam kong namumuhi ka sa masasama. Sinubok mo ang mga nagpanggap na apostol at napatunayan mong sinibulaan. Verse 3, alam ko ring matiyaga ka. Nagtiis na maraming hirap alang-alang sa akin at hindi nanupaypay. See, ito yung unang first love mo. Nung tumanggap ka sa Panginoon, ganito tayo kaalam. Amen. Ganito siya kahalaga sa atin. Alam ng Lord po yun. Katulad ng binasa po dito, alam ng Lord na nagtiis po tayo maraming hirap, alang-alang sa Kanya, hindi tayo nalumaypay, nagpatuloy tayo. Pero dumating tayo sa punto na ito rin po ang nais sabihin sa atin ng Panginoon. Sa verse 4, ngunit ito ang pinagdaramdam ko sa iyo, nanlalamig ka na sa akin, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Kaya alam ng Lord ngayon kung anong kalagayan ng puso natin. Mahal pa po ba natin ang Panginoon? May halaga pa po ba yung relasyon natin sa Kanya? Na kung aawitin mo yung heart of a servant, iiyak ka ba ngayong gabi? O napipilitan ka lamang? Dahil alam mo sa sarili mo may mga bagay ka na, may mga tao ka na pinapahalagahan. Yung ginawa ng Lord to show our value before Him, namatay ang anak niya, para lamang tayo ma-reconcile. Yun yung ultimate expression of His love. Ngayon, dahil may taong dumating sa atin, may mga bagay na tayo pinapahalagahan, parang tinapon mo natin po. Yung ginto yun eh, yung relasyon. Pero itinapon po natin dahil napalitan po. Akala mo ginto, pero ito pwede palang masira kung mawala sa atin. Nawa, kunin mo muli. Dahil ang nais ng Lord po, sabi niya, nanlalamig ka na sa akin, hindi mo na ako mahal tulad ng dati. I believe kung ito man ay nararamdaman ng Lord sa atin, umiiyak din po siya. He's longing for your presence. He's longing for your praise and worship. He's longing for your time and sacrifice. He's longing for your joy in serving Him. Napakadami pong nilolong ang Lord po sa atin. Nauuhaw po siya sa atin. Kaya nga po sa verse 5, alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikdan ang iyong masamang gawa. Hindi na pala mga tao o mga bagay na pwedeng magpabago ng relasyon sa atin. Ang higit sa lahat na pwedeng pumatay ng relasyon natin sa Panginoon ay yung paggawa natin ng pagkakasala. O kumagawa pa rin po tayo ng mga bagay na ayaw ng Lord. Kung sa lahat mula ulo hanggang paa, binabalyo tayo ng Lord, lahat sa atin binabalyo tayo ng Lord, pero isang bagay na hindi niya binabalyo sa atin, ito yung kasalanan. Kaya sabi ng Lord, alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikdan ng iyong masamang gawa at gawin mo muli ang mga ginawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, parindihan ako at aalisin ko sa kinilalagyan ng iyong ilawan. So, ang Lord, napaka-gentle po niya. Sobrang mahal niya po tayo. Pero huwag natin antayin na tayo po ay alisin ng Panginoon po sa Kanya. Diba sabi sa Matthew, hindi lahat na dumatawag sa ng Panginoon ay makararating sa Kanyang karyan. Yun lamang sumusunod sa Kanyang kalooban. So, mga kapatid, sa oras na ito, sa magpapatuloy through challenge or application, through prayer, sa magpapaawit ngayong gabi ng heart of a servant, sa pagtayo mo, habang nakatayo ka sa Panginoon, i-renew mo yung joy mo. Alam niyo, nag-aantay lamang ang Panginoon.
muli mo sabihin, Lord, you're the love of my life. Wherever you go from now on, I will go wanna be by your side. Lord, no longer I, but you are living in me. Lord, my eyes set on you. Lord, I will serve you for all eternity. May pag-asa pa, kapatid. At kung ikaw ngayon ay first timer, awitin ito kung gusto mo magkaroon. Kasi hindi mo pwedeng i-value yung binabal ng Lord kung wala kang relationship sa Kanya. Ang gawin mo bilang first timer, tanggapin mo ang Panginoon mo, pagsisiyan mo ang iyong kasalanan, tanggapin mo siya bilang tagapagligtas mo. At doon magsisimula at kilalanin mo siya bilang Panginoon sa iyong tagapagligtas na siya namatay sa krus ng Kalbaryo. At i-allow mo siya sa puso mo. At doon mag-uumpisa yung relasyon mo na sa Kanya. Na ikaw ay Kanya ng anak. Kasi dati tayong kaaway, sabi ni Satan na tayo. Pero kung tayo po ay nag-confess sa ating kasalanan at tinanggap ngayon natin siya sa Panginoon, ngayon ang Panginoon bilang Panginoon sa tagapagligtas at master ng ating buhay, then you can sing this song too. Nasabihin mo ngayon sa Panginoon, Lord, you're the love of my life. I will go, wanna be by your side. No longer I, but you are living in me. That my eyes set on you, then I will serve you for all eternity. Nawa na nakatulong ang unang salita ng Lord na in-impress po sa atin. Value what God's value, and that is our relationship with Him. Maraming salamat po mga kapatid. Hangad ko po na tayo man ay magkahiwa-hiwalay. Hindi po tayo permanente dyan sa iyo o maghiwa-hiwalay po kayo dyan. Katulad po kami na nahiwalay na sa inyo. Kung paano po natin pinalagaan yung relationship natin through FB o ano pa mga social medias, ganun nawa rin ang gawin natin sa Panginoon. Na maiba man ang ating mga ginagawa ngayon, still hindi magbabago ang relasyon natin sa Panginoon. Nais ko po mag-iwan ng isang munting panalangin para sa inyo. Hallelujah. Aming Diyos at dakilat makapangyarihan sa lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa iyong mga salita at muling paalala po sa amin na tunay nga, O Diyos, na kami po ay napakalaga sa iyo. Hindi lang pumahalaga, kundi sobrang mahal mo kami. Lord, maraming salamat po dahil isa po kami, O God, sa pinagtagumpay mo na buo sa sinupunan ng aming ina. Kami po ay isinilang sa mundo ito to see your creation, O God. Dahil sobrang mahal mo kami, Panginoon. Simula na kami nagkasala, gumawa ka ng kaparaanan, na ngayon, O Lord, tinanggap ka namin, at sa mga tumanggap ngayon, Panginoon, O God. Lord, tunay nga, Panginoon, patawarin mo po kami, kung kami po ay nanlamig, kung may mga bagay po kami napabayaan, especially yung relasyon po namin sa iyo, na nagdamdam ka po sa amin ngayong gabi, na para bang, O God, nakita ngayon po namin sa aming sarili, Panginoon, kung ano na po ba ang halaga mo sa amin, Lord. Kung nga masabi po namin na kukulang na po kami, nalalamig na po kami. Still, Lord, salamat sa muling paalala mo, God. At tulad, Panginoon, O God, ng inawit o aawitin po ng aking mga kapatid na ito, yung heart of a servant, nawa ito po yung maging paalala po sa amin, O God, to value our relationship with you, O God, as you value, O God, na ito yung bagay na binavalue mo, O God. Lord, sa oras na ito,